Talambuhay ni Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte ay ipinanganak noong ika-28 ng Marso taong 1945 sa lungsod ng Davao, Mindanao. Isa siya sa mga pinakatanyag at kontrobersyal na politiko sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas, na nanungkulan mula ika-30 ng Hunyo taong 2016, hanggang ika-30 ng Hunyo taong 2022. Kilala si Duterte sa kanyang matapang na pamumuno at mga kontrobersyal na pulisya, lalo na sa mga isyu ng kriminalidad, droga, at katiwalian. Maagang buhay at edukasyon. Si Duterte ay anak nina Vicente Duterte at Soledad Roa. Ang kanyang ama ay isang abogado at naging alkalde ng Davao City, samantalang ang kanyang ina ay isang guro. Pumili si Duterte ng landas ng politika dahil sa kanyang pamilya, at siya rin ay nagkaroon ng inspirasyon mula sa kanyang mga magulang na nagsilbing mga lingkod bayan. Nag-aral si Duterte sa San Beda College of Law, kung saan siya nakatanggap ng kanyang degree sa abogasya noong 1972. Matapos ang kanyang pag-aaral, nagtrabaho siya bilang isang abogado at nagsimula sa mga kaso ng pampublikong serbisyo bago pumasok sa politika. Karera sa politika. Alkalde ng Davao City. Ang karera ni Duterte sa politika ay nagsimula noong 1988, nang siya ay nahirang bilang alkalde ng Davao City. Sa kanyang pamumuno, pinairal ni Duterte ang mga programang nagpabuti sa seguridad at kaayusan ng lungsod. Isang halimbawa nito ang kanyang programang laban sa kriminalidad, partikular na ang mga hindi pinapansin na isyu ng mga droga at mga gang sa Davao. Kilala siya sa paggamit ng tough love na pamamaraan, matinding hakbang laban sa mga kriminal at sa mga nagle-alako ng ilegal na droga. Dahil dito, nakilala si Duterte sa bansag na The Punisher, at sa mga ulat na may kinalaman sa mga extrajudicial killings, na wala namang sapat na ebidensya upang patunayan. Sa kabila ng mga kontrobersya, tumaas ang tiwala ng mga tao kay Duterte sa Davao, kaya't siya ay nahalal muli bilang alkalde ng lungsod sa mga sumunod na taon. Pinangunahan ni Duterte ang Davao upang maging isa sa pinakamababang antas ng krimen at isa sa mga lungsod na kilala sa kaligtasan sa buong bansa. Pagtakbo sa pagkapangulo. Noong 2016, nagdesisyon si Duterte na tumakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas. Tumatakbo siya sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP laban. Nangako si Duterte na lalabanan ng kriminalidad at ang ilegal na droga sa bansa sa isang malupit na paraan. Isinulong din niya ang mga programang pampublikong infrastruktur at ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa, lalo na sa China at Russia. Sa kabila ng kanyang hindi kanais-nais na reputasyon sa mga kritiko at mga human rights advocates, nakakuha si Duterte ng malawak na suporta mula sa mga mamamayan, lalo na sa mga hindi nasisiyahan sa mga nakaraang administrasyon at mga isyung pampolitika. Nanalo siya sa halalan ng May 16 milyon na boto, isang malaking porsyento kumpara sa iba pang kandidato. Pangulo ng Pilipinas. Si Duterte ay nanumpa bilang Pangulo ng Pilipinas noong ika-30 ng Hunyo taong 2016. Isa sa mga pangunahing plataporma niya bilang Pangulo ay ang War on Drugs, isang kampanya laban sa mga taong sangkot sa ilegal na droga. Pinangunahan niya ang malawakang operasyon na nagresulta sa libu-libong pagkamatay ng mga hinihinalang drug dealers at mga user. Ang patakarang ito ay naging paksa ng matinding kontrobersya, at maraming international organizations at mga human rights advocates ang umalma dahil sa mga ulat ng extrajudicial killings. Sa kabila ng mga kritisismong ito, ipinagpatuloy ni Duterte ang kanyang kampanya laban sa droga at kriminalidad. Nagkaroon din siya ng mga programa sa pagpapabuti ng infrastruktura, tulad ng kanyang programang Build, 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 na naglalayong makapagpatayo ng mga bagong kalsada, tulay, paliparan, at mga pampubliko. Proyekto. Relasyon sa internasyonal na komunidad. Ang relasyon ni Duterte sa mga bansang Estados Unidos at European Union ay naging mahirap, partikular na matapos ang kanyang mga pahayag na kritikal sa mga bansang ito.
Ipinakita niya ang kanyang disinteres sa mga tradisyonal na alyansa at itinutok ang kanyang ugnayan sa China, isang estratehiyang naging kontrobersyal dahil sa mga isyu ng West Philippine Sea. Pinili ni Duterte na makipagkaibigan at makipagnegosasyon sa China upang mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga isyu sa teritoryo. Mga tagumpay at hamon sa pamumuno. Ekonomiya. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang kanyang mga proyekto sa infrastructure at mga hakbang para sa pagpapalago ng ekonomiya ay nagbigay ng positibong epekto, ngunit sa kabila ng mga tagumpay, may mga patuloy na isyu ng kawalan ng trabaho, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at korupsyon sa ilang bahagi ng gobyerno. Pandemya ng COVID-19. Ang huling bahagi ng administrasyon ni Duterte ay naharap sa matinding hamon ng COVID-19 pandemic. Pinangunahan niya ang mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng virus at magbigay ng mga hakbang na pangkalusugan sa buong bansa. Kasama na rito ang lockdowns, pagpapalaganap ng mga bakuna, at mga hakbang upang matulungan ang mga pamilya at negosyo na apektado ng pandemya. Sa kabila ng mga pagsubok, nakaranas ng mga tagumpay at pagkatalo ang kanyang administrasyon sa pagharap sa krisis pangkalusugan. Pagkatapos ng panunungkulan, noong ika-30 ng Hunyo taong 2022, natapos ang termino ni Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, at formal na ipinasok sa pwesto si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang susunod na Pangulo. Matapos ang kanyang termino, bagamat wala ng opisyal na posisyon, si Duterte ay nagpahayag ng patuloy na pakikialam sa politika at mga isyu sa bansa. Pangwakas, si Rodrigo Duterte ay isang politiko na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang pamumuno ay puno ng kontrobersya, subalit marami pa ring sumusuporta sa kanyang mga hakbang laban sa kriminalidad, droga, at katiwalian. Sa kabila ng mga pagsubok, siya ay nanatili bilang isang mahalagang bahagi ng politikal na tanawin ng Pilipinas.